Sama-sama tayong magiging karakli. Mga kapuso, asahan na malakas na ulan lalo na sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Nando na posible maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ayon pa sa Pag-asa, posibleng paigtingin ng bagyo ang habagat. Saksi, si Rafi Tima. Naghahanda na ang Ross District sa Quezon City ngayon pa lang. Isa ang lugar na ito sa palagiang binabaha tuwing may bagyo o malakas na mga pag-ulan. Yung mga nasa tabing ilog, yung mga flood-prone area po talaga ay aming inaabisuhan na kapag napakalakas po ng bagyo na po dito sa aming lugar ay pino-force evacuation na po namin sila. Kahapon lang, binisita ng Independent Commission for Infrastructure ang flood control project sa lugar na ito. Si Nanay Felicidad, tanaw ang flood control project mula sa kanyang bahay na katabi ng ilog. Bagamat may mga bahagi na raw natapos, hindi rin niya ramdam ang pakinabang nito. Nakakasakit talaga ng loob. Ibig na mapakinabang. Pera ng gobyerno, pera ng tao yun. Lalong bumaha. Lalong tumaas. Wala nang dinadaluyan kasi yung ilog eh. Sa ngayon, paghahanda na lang daw para lumikas ang kanyang tanging magagawa dahil tiyak, aabutin muli ng ba ang kanyang bahay. Bagay na ilang dekada na niyang nararanasan. Sa 36 years ko rito eh. Sanaya na lang. Ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office naka-blue alert status na bilang paghahanda sa posibleng epekto ng masamang panahon. Inaabisuhan nila ang publiko na manatiling handa at alerto, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat at ilog dahil sa posibleng pagbaha. Ang Pag-asa, matindi ng paalala kahit malayo pa ang bagyong Nando. Asahan na raw ang malakas na mga pag-ulan lalo na sa extreme northern Luzon tulad ng Cagayan kung saan inaasahang daraan ng bagyo na inaasahang magiging super typhoon. From Monday up until Tuesday, yan yung possible na maramdaman na hangin ng ating mga kababayan dito po sa may extreme northern Luzon. Ang ulang dala ng bagyong Sinando, pwede raw may halintulad sa bagyong Marce na nanalasa at nagpabaha sa northern Luzon Nobyembre noong nakaraang taon. Kaya hindi lang yung mga nakatira sa flood-prone areas ang binibigyang babala ng Pag-asa. At kahit malayo pa ang bagyo, dapat daw maghanda na ang lahat. Ang Magat Dam ngayon ay nag-i-spill na. Maapektuhan talaga siya. So magdadagdag po ng tubig ulan doon sa Magat at malamang sa malamang mag-i-spill din ng medyo malaking tubig yung Magat Dam na makaka-apekto dito sa Cagayan River Basin. At kahit walang inaasang epektong bagyo sa Metro Manila, maghanda pa rin daw dahil posible nitong paigtingin ang habagat. Kaya dapat umanong maghanda ang mga balak dumalo sa mga malawakang rally kontra korupsyon sa linggo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Maagang nag-ani ang mga magsasaka sa Cagayan bilang paghahanda po sa posibleng pananalasa ng bagyong Nando sa mga susunod na araw. At ang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang lugar, nakaantabay na rin para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Saksi, si Nico Wahe. Naghahanda na ang mga taga-Cagayan sa posibleng pananalasa ng bagyong Nando. Ang ilang bahay malapit sa dagat sa Santa Ana, nilagyan na ng pabigat ang mga bubong. Kasi linagyan ko ng buhay niya kasi lipat-lipat na naman. Naghahanda na kami sir yung mga kit namin, yung mga damit namin, yung mga flashlight ganon, china-charge na namin. Ang ilang mangingisda susubukan pang pumalaot bukas bago ipagbawal ang paglalayag sa linggo base sa abiso ng Coast Guard. Baka sakali may swerte, di pa pangulam. Pangulam sa bagyo, sir, mahirap naman walang mga bata, walang maulam. Sa ngayon, nakadaong pa mga bangka ng mga mangingisda dito sa Pampang sa Santa Ana, Cagayan. Pero ayon sa kanila, simula bukas ng hapon, isa-isa na nilang itatali at iangat sa mas mataas na lugar ang kanilang mga bangka para hindi masira. Lalo't ayon sa MDRRMO, kapag signal number 3 hanggang signal number 5, ang alon dito sa Santa Ana umaabot ng 5 metro. Nakalabas na mga rubber boat ng Santa Ana MDRRMO, pati mga gamit kung sakaling kailangan ng clearing operation. Ang mga relief goods, nakaabang na rin. Handa na rin ang mobile energy system sakaling mawala ng supply ng kuryente. Maski 2 araw, 3 araw yan na walang kuryente, kaya niyang i-operate itong EOC natin. Kaya continuous pa rin yung operation maski brand out. Posible rin magpatupad ng preemptive evacuation sa linggo. Malaking tulong din nila mga bagong gawang seawall para hindi umapaw ang tubig sa mga kabahayan. Nagmamadali namang mag-ani ng mga palay ang mga magsasaka sa bayan ng Gonzaga.
Ang palay, direkta na rin nilang ibinibenta sa mga buyer. Para hindi masayang po. Masasayang ng pagod namin kung hindi na maaani agad. Sabi ng Cagayan Provincial DRRMO, halos hindi naman nagamit ng mga inihandang supply para sa bagyong Mirasol. Kaya ito na rin ang naka-standby para sa bagyong Nando. Yung mga pre-positioned stockpile ng mga local governments pati barangay, in place pa rin lahat yan. The same yung mga deployment ng mga personnels ng mga rescue units ng MDRMO, maging yung mga quick response team ng province ay in place pa din. So, walang magbabago doon sa preparation natin. Habang wala pang ulan, nagtabas naman ang mga puno ng mga tauhan ng City Hall at Barangay 17 Tabug sa Batac, Ilocos Norte. Delikado. Kaya inaalis namin yung punong sa malapit sa kalsada. Maganda talaga ito. Kahit malakas ang ulan, walang babagsak na kahoy. Nakaantabay naman ang mga rescue equipment at emergency vehicle para sa bawat probinsya sa buong Ilocos Region. Naka-red alert status na rin ang lahat ng kapitolyo roon. Posible rin magpatupad ng preemptive evacuation sa mga susunod na araw sa mga nakatira sa mababang lugar at mga baybayin o tabing ilog. Especially sa mga areas na susceptible ng flooding, yung rain-induced landslide. Yung mga malalapit sa mga river systems din ay maaring mag-swell, kaya unahan na natin. Sa Cordillera, bagaman hindi pa ramdam ang epekto ng bagyong Nando, nag-abiso ng Mines and Geosciences Bureau na itigil muna mga operasyon ng mga small-scale mining operators sa rehiyon. Para raw ito sa kaligtasan ng mga minero, lalo't posible ang mga pagguho dahil sa pag-ulang dala ng bagyo. Ang Office of Civil Defense nakikipag-ugnayan na rin sa mga LGU para kausapin ng mining operators. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao del Sur at ang Valencia City sa Bukidnon dahil sa iniwang pinsala ng matinding ulan at baha. Ay sa Pag-asa, bagyang apektado ng bagyong Nando ang timog na bahagi ng Bicol Region at Samar Island, kaya mataas ang tsansa ng pag-ulan doon ngayong magdamag. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Bakas ang pinsalang iniwan ng kaliwat kanang ulan at baha sa Valencia City sa Bukidnon. May mga tumagilid na sasakyan at sira-sirang bahay na sa tala ng CDRRMO ay aabot sa mahigit 80 ang totally damage. Apektado ang mahigit 5,000 individual o 2,000 pamilya. Mahigit 40 milyong piso ang pinsala. May mga naitala ring nasawi. Kining upat na itong patay, na edad to siya 53, o 27, na ay 13 o na ay 17. So, estudyante 13 o 17. May 4 pang hinahanap dahil sa matinding pinsalang iniwan ng pagbaha. Nagdeklara na ng state of calamity sa Valencia. Patuloy ang clearing operations. Bumalik na rin sa kani-kanilang bahay ang mga inilikas na residente, pero may ilang nagpaiwan sa evacuation center. State of calamity na rin sa Maguindanao del Sur. Around 14 municipalities ang affected na. More than 100 barangays and around 54,000 families na ang affected. Nakikipag-ugnayan na ang probinsya sa Bangsamoro government para sa dagdag na mga tulong para sa mga apektadong pamilya. Halos umapaw naman ang tubig sa Tunggol Bridge sa bayan ng Dato Muntawal na ngayon nasa critical level na. Tumaas ang baha sa bayan dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Malmar Dam, Bukidnon Dam at Agusan Dam. Nakadagdag din dito ang pag-apaw ng Pulangi River ayon kay Dato Muntawal MDRRMC Chief Balumol Kadiding. Sa ngayon, nakaantabay ang rescue unit ng MDRRMC Dato Muntawal. Lubog din sa baha ang bayan ng Buluan. First time na ganito kataas yung apaw ng tubig. Ayon sa Vice Mayor ng Buluan, umapaw ang tubig sa ilog ng tambakan umano ng construction firm na gumagawa ng tulay ang drainage ng ilog. Damay sa baha ang ospital at police station sa lugar. Nagsagawa rin ng rescue operations ang mga otoridad sa mga natrap na residente. Nagresulta rin sa mataas na baha ang malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Tacurong City, Sultan Kudarat. Pinadapa ng baha ang mga pananim na palay sa barangay Kalandagan. Sa barangay San Pablo, halos 5 araw na umanong lubog sa baha ang mga bahay. Sa ngayon, patuloy ang assessment ng CDRRMO sa mga apektadong lugar. Nasa 15 pamilya o 40 individual naman ang inilikas sa barangay Kuroan sa Zamboanga City.
Yung mga iba, hindi po nakalikas dahil nandun pa sa mga kanilang bahay. Yung boat namin, wala ring makina. So mahirap. Pansamantalang nananatili sa evacuation center ang mga inilikas na pamilya. Tulong-tulong naman ang mga motorista sa pagbuhat ng mga motorsiklo para maitawid sa umapaw na spillway sa Gihulngan City, Negros Oriental. Sa kabila yan ng ragasan ng tubig sa Kansalakan River. Ayon sa mga otoridad, may nakabantay raw na local rescue para matiyak na ligtas ang mga tumatawid. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago po sa saksi, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Nando. Huli itong namataan sa layong 850 kilometers silangan ng Central Luzon. At base sa forecast track ng Pag-asa, posibleng dumaan ang bagyong Nando o kaya mag-landfall sa Babuyan Islands mula po Lunes ng hapon hanggang Martes ng madaling araw. Pero dahil po sa tinatawag na cone of probability, pinag-iingat din ng Batanes o Cagayan dahil posibleng doon mag-landfall ang bagyo sakaling tumaas o bumaba ang track nito. At habang lumalapit, lalakas pa ang bagyo at posibleng nasa typhoon category bukas at super typhoon sa Lunes bago pa marating ang Babuyan Islands. Palalakasin din ng bagyong Nando ang habagat na magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos po ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa halos buong Luzon, Sabado ng hapon. At kalat-kalat naman ang ulan sa Visayas at Mindanao. Sa linggo, asahan ang malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Soxargen. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila ngayong Sabado at linggo, lalo na pagdating ng hapon at gabi. 12 milyong pisong halaga ng mamahaling sasakyan ang isinuko ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission on Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga flood control project. Ayon po sa komisyon, may mga impormasyong sinabi si Hernandez sa kanila na hindi pa niya nabanggit sa ibang mga pagdinig. Saksi, si Joseph Moro. Ilalagay sa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure ang luxury car na ito na isinuko ni dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kanina. Si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Hindi malinaw kung saan ito galing. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate. Turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini na which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siya. Ipasusubasta ang mga sasakyang isusuko ni Hernandez. Dati nang naungkat sa mga pagdinig ng Senado ang mga luxury car na iniuugnay sa kanya. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Dear Bryce, totoo ba na meron akong Ferrari? Wala po, Your Honor. At yung sinasabi pong Ferrari, actually nakita ko rin po yun sa opisina. Sobrang ganda nga po, pinicturan ko po yun. Ayon kay Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa komisyon na hindi pa raw niya nababanggit sa ibang pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Magandang lead ito para sa mga investigador.
Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong nang walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating him for to be a possible CEO? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip. Bukod kay Hernandez, sumarap din sa ICI si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Nauna nang sinibak sa serbisyo sa DPWH na Hernandez, kanyang dating boss si Henry Alcantara at mga dating kasama sa Bulacan 1st District Engineering Office na sina JP at Juanito Mendoza. Kasama sila sa mga sinampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa anomalya umano sa flood control project sa Bulacan. Pinatawan na ng 6 na buwang preventive suspension ng 16 na kasamahan nila dati sa DPWH Bulacan. Ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya naman dumating sa DOJ sa Maynila para sa evaluation kung pasok sila sa Witness Protection Program. Confidential ang proceedings ng Witness Protection. I think that they're really looking for a solution to their problems. I think that it's a relief for them to be talking to people who just want to go to the truth. Gusto lang natin lumabas ang totoo sa bagay na ito para naman maparusahan yung dapat maparusahan. Bukod sa mga diskaya, may 2 hanggang 3 pa raw na konektado sa manumalyang flood control projects na nais sa mailalim sa WPP evaluation. Isa sa kanila kasama sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung si Remulla raw ang tatanungin, meron daw siyang taga-DPWH na gusto makuha para sa WPP evaluation. Kinakausap na raw niya ang Senado tungkol dito. May mga vital link yan. Alam mo naman tayo, we have to create the links and correct the dots. And sometimes they're the most important pieces of the puzzle. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naniniwala si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na hindi pa lusot sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa issue ng insertion sa budget para sa flood control projects. Papayagan po ng komite si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na lumabas ng Senado bukas para kumalap ng ebidensya. Saksi, si Sandra Aguinaldo. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Yan ang muling biro kahapon ni Senador Rodante Marcoleta kay Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects. Pero kung si Senador Panfilo Lacson ang tatanungin, hindi pa pwedeng sabihing safe si Estrada. Gayon din si Senador Joel Villanueva na parehong naiugnay ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagtanggap ng kickback. Kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sirbihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Sabi ni Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget o yung General Appropriations Act o GAA ang total na 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senador Estrada sa 7 flood control projects sa Bulacan. Sa 355, 3 yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue kasi yung 3, okay. Lahat phase 3, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga, may issue. Maging ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Villanueva. Nakita rin ni Senador Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ang unprogrammed appropriations ay bahagi ng pambansang budget pero wala pang nakalaan na pondo at walang detalye sa simula.
Kung may babanggaang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, bagamat dapat ay sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Pero sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. May credibility na yung sinasabi niya, ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung para sila yung mag-implement. Kaya lang yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa 2 senador, yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Para makuha ang umunoy ebidensya, pinayagan ng Senado na lumabas bukas si Hernandez. Pero babalik din kinagabihan para ma-detain dahil sa pagkakasight sa kanya in contempt. Under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at tumaasaan niya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Wala aniya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Binigyan ng 10 araw si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co para bumalik sa Pilipinas. Kasunod po yan ang pagpapawalang bisa ng travel clearance ni Congressman Co. Saksi, si Darlene Cay. Ang unang utos ni House Speaker Faustino Boji D. III mula nang maluklok sa pwesto, pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Siya ang dating chairman ng makapangyarihang House Appropriations Committee na pangunahing nagbabalangkas sa budget. Si Co ang itinuturong pasimuno umano ng mga insertion sa budget para mapondohan ng mga umano'y maanumalyang flood control project. Hindi pa nagpapakita rito sa batasan si Representative Zaldi Co mula nang magbukas ang 20th Congress noong July 28. Nasa Amerika raw siya para sa medical leave kaugnay ng kanyang heart ailment o sakit sa puso. Base sa notice of revocation o pagbawi na inilabas ni D, agarang pinawalang bisa ang travel clearance ni Co. Binigyan siya ng 10 araw para bumalik sa Pilipinas dahil urgent o kailangan raw agad tugunan ang mga issue. Kung hindi, maaari siyang patawan ng disciplinary action o gawan ng iba pang legal na hakbang. Ang revocation naaayon daw sa interes ng publiko at dahil sa mga importanteng issue sa bansa na nangangailangan ng kanyang personal na pagdalo sa Kongreso. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, nararapat lang na pauwiin si Co. Sa akin lang, mahalaga na dapat ginagawa natin yung trabaho na una, binoto tayo at pangalawa, pinapasweldo tayo. Sabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega, kung hindi kaya ni Co na bumalik sa Pilipinas dahil sa kanyang kalusugan, may iba pa naman daw paraan para sagutin ang issue. You can make a statement via social media, Zoom, or a statement. Then if it's well enough and he can travel back, then I think he should travel back and just face the harapin niya to. Patuloy na hinihinga ng GMA Integrated News ang pahayagang kampo ni Representative Co. Kabilang sa akusasyon kay Co ay siya raw ang nasa likod ng mahigit 13 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Ayon yan kay Navotas Representative Toby Tiangco. Binanggit din si Co ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na pagdadalhan daw ng perang kinubra umano ng mga kawani ng DPWH. Bagamat, nilinaw ni Curly na wala silang direktang transaksyon kay Co. Itinanggi na noon ni Co ang mga paratang na ito. Isa rin si Co sa nagtatag ng kumpanyang SunWest Inc., isa sa top 15 contractors na naka-corner ng mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Nauna nang sinabi ni Co na nag-divest na siya ng investment sa SunWest mula nang maging mambabatas noong 2019. Si Vice President Sara Duterte may hirit kung paano maibabalik sa bansa si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, nawala si Zaldi Co at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldi Co doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa.
Pinuna rin ni Vice President Duterte kung bakit ngayon lang anya kumilos si Pangulong Bongbong Marcos, gayong noong isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget. Question din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Pinalagan ito ng Malacanang, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Delikado yan. Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kaya, ang inyong saksi. Nangako ang mga nag-oorganisa ng gaganaping trillion peso march kontra katiwalian sa Linggo na magiging mapayapa ang kanilang pagkilos. Bago po yan, ilang grupo ng mga kabataan, guro at manggagawa ang nagkilos protesta sa Maynila kanina. Saksi, si Jamie Santos. Sa tao! Nagkasanang magkakahiwalay na kilos protesta laban sa korupsyon ang iba't ibang grupo ng kabataan, guro mula sa iba't ibang universidad at samahan ng mga manggagawa. May mga nagtirik ng kandila. Ayon sa mga nagprotesta sa Taft Avenue, lalahok din sila sa pagtitipon sa Linggo para ipanawagang panagutin ang mga kurakot at umaabuso sa kaban ng bayan. Simula kaninang alas 5 ng hapon, inilagay na sa full alert ang mga pulis sa Metro Manila. Mahigit 50,000 pulis ang magbabantay sa buong bansa. Nagkasarin kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama mga organizer ng trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong ito-tolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Inaasahang sisimulan ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pupwesto ang mga dadalo sa White Plains Avenue patungo sa kanto nito at ng EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, itong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman silang magmamarcha patungo sa People Power Monument. May kasabay na billion peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Mendiola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City at rally sa Public Plaza ng Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa San Pedro Square sa Davao City na prayer rally para ipagdasal ang bansa at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nangako ang mga nag-oorganisa ng gaganaping trillion peso march kontra katiwalian sa Linggo na magiging mapayapa ang kanilang pagkilos. Bago po yan, ilang grupo ng mga kabataan, guro at manggagawa ang nagkilos protesta sa Maynila kanina. Saksi, si Jamie Santos. Sa tao! Nagkasanang magkakahiwalay na kilos protesta laban sa korupsyon ang iba't ibang grupo ng kabataan, guro mula sa iba't ibang universidad at samahan ng mga manggagawa. May mga nagtirik ng kandila. Ayon sa mga nagprotesta sa Taft Avenue, lalahok din sila sa pagtitipon sa Linggo para ipanawagang panagutin ang mga kurakot at umaabuso sa kaban ng bayan.
Simula kaninang alas 5 ng hapon, inilagay na sa full alert ang mga pulis sa Metro Manila. Mahigit 50,000 pulis ang magbabantay sa buong bansa. Nagkasarin kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama mga organizer ng trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong ito-tolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Inaasahang sisimulan ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pupwesto ang mga dadalo sa White Plains Avenue patungo sa kanto nito at ng EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman silang magmamarcha patungo sa People Power Monument. May kasabay na billion-peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Mendiola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City at rally sa Public Plaza ng Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa San Pedro Square sa Davao City na prayer rally para ipagdasal ang bansa at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pahirap sa mga sineserbisyohan ng Maynilad ang mayat-mayang kawalan ng tubig dahil umano sa malayong pinagkukunan ng supply at mga hamon sa pagkukumpuni ng mga lumang tubo. Saksi, si Bernadette Reyes. Mahigit sandusenang balde, drum, pati lalagyan ng biskwit, lahat na yata ng pwedeng imbakan, pinununan ni Lorilina ng tubig. Isa kasi ang kanilang lugar dito sa Barangay Anabuan sa Imus, Cavite na araw-araw umanong problema ang supply ng tubig mula sa Maynilad. Lagi ring walang tubig. Madaling araw din ako nag-iipon. Kasi tapos alas 2 naglalaban ako ng madaling araw. Kasi nga ma'am, laging walang tubig sa araw. Sa Barangay Bayan Duma na parehong nasa West Concession Area na pinangangasiwaan din ng Maynilad, inabutan namin naghahabol si Maribeth na matapos ang kanyang labada dahil mawawala na naman sila ng supply ng tubig. Okay naman po magbayad, basta wag lang po mawala na tubig. Maya-maya wala na to. Bukod sa Cavite, nakararanas din ng water service interruption o kaya'y mahinang water pressure ang ilang lugar sa Las Piñas at Parañaque dahil na rin sa layo ng mga lugar na ito mula sa source o pinagkukunan ng supply ng tubig. Lalo na sa second floor, hirap talagang umakyat. Talagang may oras lang. Minsan sa trabaho na lang kami naliligo. Sa ngayon, humigit kumulang 10% ng Maynilad customers ang nakakaranas pa rin ng water service interruption. Po itong mga areas na to, sila po yung malalayo doon sa aming water treatment facilities. For example po yung Cavite, so far mga roughly about 50 kilometers dun sa aming treatment plant sa Lamesa. Sa lukuyan po namin nilalatag yung aming malaking tubo kung saan po yung tubig namin mula sa tinatawag namin Poblacion Water Treatment Plant ay maipupush na po namin direkta papunta po dito sa Imus area para po ma-provide na po namin yung 24 hours na tubig. Tinututukan raw ng MWSS Regulatory Office ang mga programa ng mga water concessionaire, kabilang na ang pagpapalit ng tubo para masiguro ang maayos na supply ng tubig. We're talking about around more than 4,000 or nearly 5,000 kilometers of pipelines in the West concession areas that needs to be replaced. So it's really hard to do a pipe replacement in an urban area that's very congested. Kapag nabigo ang mga water concessionaires sa kanilang obligasyon, maaari silang pagmultahin o hindi pagbigyan ang price adjustment. We will not allow them to adjust their rates if they are unable to roll out their projects in a timely manner. We are making sure that there will be no water crisis going forward. That's why, as early as now, we are planning for the future.
And we are making sure that projects are being built right now and on time in order to address the future demand. Exploring all this new technology, making Maynila reduce their non-revenue water. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Usok na sinundan ng naglalagablab na apoy ang tumambat malapit sa isang hotel sa Eilat, Israel nang bagsakan ng isang drone. Ayon sa mga otoridad sa Israel, mula sa Yemen ang bumagsak na drone. Inako naman ng grupong Houthi ang pag-atake. Sinabi rin nila na mananatiling target ng kanilang grupo ang naturang lungsod. Walang nasawi sa pag-atake pero maraming establisimento ang napinsala. 27 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa Mactan, Cebu International Airport. Nakuha ito mula sa isang South African national. Giit ng inarestong dayuhan, hindi siya drug dealer. Napag-utusan lang daw siyang magdala ng mga libro at hindi niya umano alam na may laman itong mga kontrabando. Isinalalim siya sa drug test at lumabas na positibo siya sa paggamit ng marijuana. Gaganap na babaeng ipinanganak na may albinism si Barbie Forteza sa special anniversary episode ng Wish Ko Lang. At si Shuvi Etrata naman ibinahagi ang isa pa niyang pangarap na natupad. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Ngiting tagumpay si Shuvi Etrata matapos mabili ang kanyang kauna-unahang sasakyan. Mensahe niya para sa mga breadwinner, kung kaya ko, kaya mo rin. Listener! mga listeners. Kamakailan lang nag-guest si Shuvi sa I Listen with Cara David kung saan binalikan niya ang kanyang pagkabata. Pero nung bata ka, na-insecure ka ba sa skin color Sobra. mo? Talaga? Sobra. Lalo na ano ko verbally binubuli. Grade 6 si Shuvi nang manalo siya sa isang contest pero nilagyan ng pampaputi ang kanyang balat. Para pala maging maganda, kailangan ko na maging maputi. Until na-realize ko na hindi. Unti-unti rin daw natanggap ni Shuvi ang kanyang pagkamorena noong lumipat ang kanyang pamilya sa Cebu. Dumami pa nga ang nanligaw sa kanya. Naranahan ako sa quadrangle. Nahanap ko lang yung tamang place kung saan ako talaga I felt like I belong. Kaya ako mahal na mahal ang isla. Kasi sila nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. Pangmalakasang role ang gagampanan ni Barbie Forteza para sa special anniversary episode ng Wish Ko Lang. Gaganap si Barbie bilang si Clara na ipinanganak na may albinism. Makakasama niya rin ang kanyang Beauty Empire co-star na si Sam Concepcion. Bakit bang lupit-lupit ko sa anak ninyo? At sa sunod-sunod na projects, masaya rin ngayon si Barbie na nasa kanyang self-love era. My heart is so happy. I am so fulfilled right now as an actor and as a person. Para sa GMA Integrated News, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.